Isang nagpakilalang dating security detail ni Ako Bicol Party List Representative Saldico ang iniharap ni Senador Rodante Marcoleta sa pagdinig ng Senado kanina. Umamin itong naghatid ng pera na tinawag niyang basura sa bahay mismo ni Ko at dating House Speaker Martin Romualdez. Mali-maletang kasyumano ang dala nila na ang laman ng bawat isa 48 million pesos. Nakatutok si Maki Pulido. Humarap sa Senate Blue Ribbon Committee si Orly Regala Guteza, nagpakilalang dating nasa Philippine Marines at dating security detail ni Representative Zaldico, ang kontrobersyal na dating chairman ng House Appropriations Committee. Sa binasang sinumpaang salaysay ni Guteza, sinabi niyang naghatid daw siya ng pera kay Representative Ko at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang tawag nila sa idinedeliver na pera, basura. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa Taguig. Ayon kay Guteza, minsan daw 46 na maletang may laman na tig 48 million pesos ang dinala ni ACT-CIS Party List Representative Eric Yap sa bahay ni Ko sa Pasig. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Yung isang malaking big na malita is kasing ganito ang sukat. Yung pinakamalaki. Opo. Tapos pag binuhat ko po yan, ang bigat yan is almost parang isang sakong bigas sa 50 kilos. Yung bigat. Opo. So binubuhat po ninyo, hindi na-transfer po ninyo sa bahay? transfer sa other sakyan po pag ano. Okay, so 2-3 sasakyan. Ganun po lagi. Yung mga 17, 18 po na mga maleta. 3 times a week. Yes, sir. Ang 46 na maleta mula sa bahay ni Ko sa Pasig, hinatid daw ni Guteza sa condo unit ni Ko sa Taguig. Doon, hinati ang mga maleta. 35 dito, inihatid daw sa bahay ni Romualdez sa Taguig. Sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganun, sir, ang may contact, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami. Then pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming ano. Basta may deliver lang namin yung mga basura doon sa bahay, wala na kaming ano noon, Your Honor. Ang natitirang 11 maletang may lamang pera na iwan sa kondo ni Ko. Sa personal na karanasan ni Guteza, 3 beses siyang naghatid ng pera sa bahay ni Romualdez mula sa tirahan ni Zaldico. Pero kahit hindi raw siya basura duty, nalalaman niyang may hinahatid na pera kay Romualdez mula kay Ko dahil nababasa niya ang messages sa group chat ng mga security detail. Tansya ni Guteza, nasa 3 beses ito sa isang linggo. Pangkaraniwan dahil 3 times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? Ilang maleta? Minsan mayroong 15 or kaya 18 ang malita. Pero yung malalaking malita yon na nagre-rate yung bawat malita, minsan mayroong 48, may 50. Hindi malinaw sa salaysay ni Guteza kung saan galing ang perang dinadala ni Representative Yap sa bahay ni Ko. Pero sa isang pahayag, mariing itinanggi ni Yap ang alegasyon. Kahit kailan daw hindi siya tumanggap o kaya ay nag-authorize ng paghahatid ng pera kaugnay ng flood control projects. Hinihingan pa namin ng pahayag sina Romualdez at Ko pero dati na nilang itinangging sangkot sila sa pangungumisyon sa mga flood control projects. Haharapin daw niya ang nag-aakusa sa tamang forum kung saan marirespeto ang kanyang constitutional rights. Humarap din sa komite ang 2 driver ng DPWH Bulacan na nagsabing naghahatid din sila ng mga maleta para kay Ko. Pero hindi nila alam kung ano ang laman ng mga maleta. Ang sabi nila, utos daw ni Engineer Bryce Hernandez ang mga delivery. Totoo po ba na kayo po ay nagde-deliver po ng pera doon po sa bahay ni or sa condo ni Congressman Saldico? Your Honor, bali ako po, isang beses lang po ako nakapag-deliver doon. Gaano karami po yon kung inyo po natatandaan, ilang maleta, ilang sako yung deliver po ninyong pera? Your Honor, sa pagkakatanda ko po,
Mga nasa 6 to 8 na maleta po. Pero alam po ninyo na pera po ang laman ng maleta po na yon. Hindi po kinonfirm na pera, so wala po kaming idea. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.